So ayun, good morning mga kahabi. So dito na tayo sa ating pagsasizing at paglilinis ng mga mully pads natin. So kahapon, ito, natapos na natin. Ito at ito. So nandun sa loob yung mga mullies natin kahapon. So ngayon mga pre, nagde-drain tayo. So ayan, tingnan nyo. Yung mga isda natin, ayan, lumalabas na yung mga mullies natin. So mga pre, tapusin ko lang to yung pagpapalabas ng tubig kasi wala tong drain, medyo malalim to mga pre, nakikita nyo naman. So mga pre, for the meantime papakita ko sa inyo yung mga mullies kahapon kung okay ba sila. So let's go. So ayan mga pre, yung mga nakuha natin ng mga mully fry. So ito, so nandito sila, all goods. So walang namamatay dito. So napakarami ito mga pre. So ito siguro yung i-grow out natin sa malaking panda na yon. At ito siguro doon natin lalagay doon sa gilid na pan, yung square. So ay mga pre, tingnan nyo. So hindi ko na to bibilangin mga pre kasi baka abutin tayo ng tanghali dito. Saka pala mga pre sa mga subscriber natin dyan. So maraming salamat. So kung ikaw nanonood ngayon na hindi pa nakapag-subscribe, pakiclick naman po ng like button at syempre i-click mo yung subscribe button pati na rin ang notification bell para updated ka sa mga video yung ginagawa ko. So mga pre, update ko na lang kayo mamaya. So let's go. So yun mga pre, yung araw na to, so it's a very blessed day. So kasi aside na may mga mullies tayong makukuha dito na pwede nating pagkakitaan sa fish store natin. So meron tayo mamayang order papuntang Barotac Viejo ng mga gapis natin, ng mga betas natin, tsaka yung fish food ng Aquabury. So i-ship natin yan papuntang Barotac Viejo. So sa subscriber natin na nag-avail, so maraming salamat sa pagtiwala sa Rian Aquatics and Accessory. So mga pre, siguro yung ito, yung mga breeder dito kasi marami to. Siguro day 3 na lang natin to. So pangatlong araw siguro natin to na i-feature para naman na makita nyo. Separate yung pag-cleaning natin. Tsaka sa mga breeder kasi to mga pre, kaya paglalaanan ko to ng oras. So yung ginagawa ko dito mga pre, yung mga female natin ay tangerine mully. So kung nakikita nyo yung mga orange na mully na merong parang glitters sa gilid, so yun. Tsaka kinocross ko to mga pre sa black lyre-tail. So nakakapagpalabas ako dito ng mga lyre-tail mga pre. So tingnan nyo habang nag-drain tayo. So yung mga platinum king mully natin, ayan. So pasensya na kayo, may mga mahiwagang manok dito. So yun, marami na namang mga fry. So talagang kailangan na makapag-stock tayo ng tubig. So lalagyan natin yan mamaya ng asin para makapag-stock siya siguro mga 3 days. So pwede na nating kunin yung mga fry. So nandun yung mga fry sa ilalim ng tawag dito ng aquatic plants. Dito marami din. Ayan, yung iba hindi lumilitaw. So mga pre, siguro update ko na lang kayo kasi magpe-prepare pa ako ng mga gapis na order sa atin. So mamaya na lang mga pre, update ko kayo pag natapos na to. So konti na lang, mga 1 feet na lang to. 1 feet talaga, 1 foot. So let's go. So ayun mga pre, kung nakikita nyo, ayan, kitang kita na yung flooring. So ayan, yung mga mullies natin lumalabas na. Yan. So marami talaga mga pre na maliliit. Yung mga semi breeder, ayun, tingnan nyo, laki na. So ayan, marami na. So mga pre, siguro di ko alam kung titingnan natin mga pre kung gaano karami kung ano yung populasyon na marami, yung maliit ba o yung mga pang grow out pa. So yun yung ilalagay natin dito. Tsaka yung medyo maliit yung numero, so doon natin yun ilalagay mga pre. So nagpakain si Mrs. ng mga mullies natin, mga breeder. So ayun sila, tingnan nyo. Yan, malalaki yan mga pre. So dito yung mga platinum king mully natin, ayan
pinakain niya rin, tsaka yung ating mga grow outs dito. Ayan. Sa mga pre, update ko na lang kayo mamaya kapag manguha na tayo. So yun mga pre, bumaba na ako dito. Wow, pa rin yung tagahawak ng camera. So ayan, kinukuha ko muna yung mga maliliit kasi mamaya baka magkakasual, baka mamamatay lang to kapag konti na lang yung volume ng tubig. Kaya yung kaya natin kunin, ito, kinukuha natin. So yun na sila oh. Ito yung i-grow out natin ulit. Yan. Yung iba dito mga pre ay nasa 3 weeks old pa lang na fry. Pero yung first batch dito, nasa siguro mga 1 month and a half na. Or 2 months na ata. Yung first batch natin, may 2 months na. So kaya wag kayong magtaka kung bakit may mga maliliit dito. So ito, kung di ako nagkakamali, third batch to. Ayan. Yung ganito kalaki, third batch to. Siguro nasa 1 month pa lang yan. Ito siguro nasa huling batch to mga pre. Yung ganito kalaki, last batch to. So mga pre, medyo mahirap talaga mag-video na mag-isa. So siguro update ko na lang kayo mamaya. At yun na nga mga pre, sa wakas ay natapos ko nang i-harvest lahat ng mga mulis natin. So ayan, malinis na yung tack natin. So sa mga hindi pa nakakaalam at bago pa lang sa channel ko, so ito yung koi pan ko dati na gino-grow outan ng mga koi ko. So dahil malayo na yung fish store at busy na rin kami, so hindi na to malalagyan ng koi kasi walang magbabantay dito. So ayun mga pre, pagkatapos nating linisan, so ito, maglalagay tayo ng asin. Ayan. So lalagay natin yan sa tubig. Kasi sa mga nakaraang vlog ko, na-mention ko na kung bakit. Yung tubig namin kasi dito ay sobrang baba ng pH level. So kaya lalagyan muna natin ng asin. Kahit konti lang. Ayan. Tapos hayaan natin yan mga 2 to 3 days. So pwede na yan lagyan ng mulis, hindi na yan mamamatay. Pero pag ganyan yung sistema niya, nakakalagay pa lang ng tubig, magkakaroon talaga yan ng casualty. Sigurado yan. Tested and proven ko na yung mga tubig dito mga pre. So yung mga pre, papakita ko sa inyo yung mga mulis dun sa loob. So let's go. So ayun mga pre, pasensya na dahil hindi ko na videohan kanina kasi ang hirap at baka malaglag yung cellphone natin. Kasi si partner ay yan, nandito nagsasizing ng mga mulis. So kanina mga pre, yung mga breeder size, yung mga malalaki na, lalong-lalo na kapag layer tail, ay nilagay ko na dito. Siguro yung nilagay ko dyan kanina mga nasa 40 pieces na mga malalaking muli. So nandyan sila. Anyway, kakaling natin yan at magsisimula tayo ng mga panibagong breeder. So yung mga nakuha natin ay nandito. So ayan sila, yung mga mulis. Yan na lang natira mga pre. Yung mga fry nito ay doon ka na nilagay kanina, nandun na. So tara, papakita ko sa inyo. So ayan mga pre, ito yung kabuuan na na-harvest natin. So ito yung mga fry, kung hindi ako nagkakamali, last week of April, May at June. So ito yung mga fry collection natin. So nakapalabas na tayo ng mga CV breeder. Ito, mga fry, ang dami oh. Yan. Pagkatapos, ito, yung mga pang grow out, mga juvie size. Malapit na ito mag juvie size. At ito, yung mga marketable size na nandyan. So mga pre, ipapack namin ni partner yung mga yung mga mulis na dadalhin natin sa shop. So ilalagay ko muna sa viewing tank para makita nyo. So let's go. So yun mga pre, ito na yung natirang mga mulis dito na i-grow out natin. Sabay na nandun at dun yung napakaraming fry. Ayan. So nandito na yung mga mulis na dadalhin natin sa shop. So tara, pakita ko sa inyo.
So ay mga pre, nagpapasok na tayo ng tubig. At syempre, ipapack na rin natin to. Tapos siguro, depende mamaya mga pre kung i-release natin yan or bukas na lang kasi kakalagay ko lang ng asin. So ayun mga pre, update ko lang kayo mamaya. So ayun mga pre, ito na yung mga marketable size natin na dadalhin sa pet shop. So konti lang muna, ito yung 65 pieces lang. So at least 'di ba? Naka 65 pieces tayo plus 25 nung nakaraan. So 60, 70, 90. So 90 pieces. So okay na rin naman. So ito mga pre, dito lang muna sila kasi bukas babalikan ko to at i-release doon sa kanilang mga pond. So kasi dito naglalagay pa tayo ng tubig. So mga pre, update ko kayo mamaya pagdating natin doon sa fish store. So ayan na nga mga pre, nandito na ako sa shop. So ayan, ito na yung mga mollies natin dito. So nandito na sila sa aquarium. So papahingahin muna natin sila mga pre para bukas. So pwede nang ibenta. So mga pre, maraming salamat sa panonood ng video natin. So abangan nyo yung next video natin, yung day 3. So pupunta tayo dun sa ating breeding area ulit. At yung mga breeder ng ating mga mollies na to ay isa-sizing natin. Kukunin natin yung mga fry, yung mga juby size, tsaka magkakaling tayo ng mga breeder mga pre. So abangan nyo mga pre. So sa mga nag-request ng shoutout sa atin, so ito na yung mga shoutout. So maraming salamat sa panonood ng video natin. God bless us all and bye-bye.